Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines at magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po, Bicol Region at sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, sa labas ng Pilipinas. Sapagkat tayo po ay on air and online. So magandang umaga sa inyong lahat. Pasimulan po natin ang ating umaga sa pamamagitan po ng pag-alam, pagbasa, pag-aaral ng mga aral ng Panginoong Diyos upang ito ay magsilbing gabay, paalaala. Sa ganon ay tayo ay makapag-iingat kung paano po natin ginagamit ang ating buhay. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño sa technical side, si Sir Stephen Fabis. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo ay sama-sama na mag-aral ng mga aral ng Panginoon. Bago ko po makalimutan, pinapaabot ko po ang aking pakikiramay sa namayapang father po ni Sir Aye, ni Sir Ariel Director Camarote. So nakikiramay po ako, lalo na po sa mga naiwan po. So yun po. Sige po, tuloy na po tayo. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado at kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat pa po ng makakapakinig ngayon at makakapanood ngayon. So sa kaiksian po ng ating oras, tuloy-tuloy na po tayo. Mula po sa Bagong Tipan, sa Galacia Kabanatang 6, talatang 7, ganito po ang nasusulat. At dito po manggagaling ang ating sama-samang pag-aaralan. Galatians chapter 6 verse 7. Ang sabi po sa King James Version ay ganito po ang nasusulat. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao, ang siya rin namang kanyang aanihin. So, ang Diyos po ang magpala ng ating puso ngayong umaga na pagtatamnan ng kanyang mga aral. Ngayon pong umaga sa ating mapapakinggang mensahe, alam niyo po, napakahalaga nito. Katunayan, mahalaga na ito ay mapaalala sa ating lahat sapagkat aking naobserbahan na tayo ay nabubuhay sa isang panahon na napakaraming tao ang wala nang pakialam sa kung ano ang kanilang inihahasik, kung ano ang kanilang itinatanim. Mga minamahal kong mga tagapakinig, gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga na ang buhay ay isang pagtatanim. At ito po ang nakakalimutan ng nakararami, o sabihin na nating alam ito ng nakararami, subalit hindi na po ito nabibigyan ng atensyon. Hindi na ito napag-uukulan ng masinsinang pansin.
na bagaman alam ng iba na ang buhay ay pagtatanim, ay wala pa rin silang ginagawang pagtatanim. Kaya nga ngayong umaga, ipapaalala sa atin ang aral ng Panginoon upang tayo ay makapag-ingat kung paano natin ginagamit at paano nagagamit ang ating mga buhay. Ako po bilang nagkakaedad na din, nagkaroon po ako ng tinatawag na self-realization. Naging observant po ako sa mga bagay-bagay. Akin po naobserbahan na ang buhay talaga ay isang pagtatanim. Kaya nga po dito sa sulat ni San Pablo sa Galatia, Kabanatang 6, talatang 7, kanyang ipinapaalala na sabi niya, hindi madadaya ng tao ang Diyos. Sa ibang pinababaw na salin, hindi maaaring lukuhin ng tao ang Diyos. Sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, ang kanya namang aanihin. So, ngayong umaga, sa liwanag ng aral ng Panginoon, may ilang bagay tayong tatalakayin upang sa mga oras na ito ay atin ang pasimulan kung hindi ka pa nagsisimula ang pagtatanim. Kahit hindi natin tanggapin, mga minamahal kong mga tagapakinig, pero ang realidad, ang buhay talaga pagtatanim. Yan ang itinuturo ng aral ng Panginoon. Ngayon, dahil ang buhay pala ay pagtatanim, so ibig sabihin, hindi na pinag-uusapan kung ano ang ating edad. Ang pinag-uusapan, kung hindi ka pa nakapagtatanim, baka hindi pa huli ang lahat. Di bali ng, halimbawa, maedad ka na, masyado ka ng maedad. Hindi ka na makapaghasik ng marami. At least makapagtanim ka pa. Sa mga huling panahon ng iyong buhay, ng ating buhay. Magandang umaga po kay Pastor Vicente Lizardo sa Tinambak at sa mga kapatiran po natin dyan. So, ngayong umaga, dahil ang buhay pala ay pagtatanim, so mayroon tayong mga dapat isaalang-alang. Uulitin ko po, mga bagay na dapat, sabi nga ni po sa Bicol, ikonsidera. Ating dapat isaalang-alang sapagkat kapag ka ito ay hindi natin isinaalang-alang, magsisisi po tayo sa darating na panahon. Okay? Kaya nga itong sulat ni San Pablo ay dinadala tayo sa malawak na pagkaunawa ng parang sinasabi niya na huwag tayong magsayang ng panahon. Lalo na nga sa ibang bahagi ng kasulatan, binanggit ni San Pablo sa Efeso Kabanatang 5, talatang 16 na sinasabi ng talatang yan, kung may Biblia kayo, pwede po ninyong basahin, na masama ang takbo ng daigdig ngayon. Kaya samantalahin ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, mga minamahal kong tagapakinig, ay isang uri sa maraming uri ng pagtatanim. Actually, yan ang pinakapuso nga na ang tao habang nabubuhay pa ay magtanim ng mabuti. And besides, mga kaibigan, mga kapatid, mga tagapakinig, sa Efeso Kabanatang 2, talatang 10, kung may Biblia po kayo, basahin po ninyo. Sinasabi po dyan sa Efeso Kabanatang 2, talatang 10, tayo ay kanyang nilikha, nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay isang uri ng pagtatanim. Magandang umaga po muli kay Ma'am Lourdes Garrido. Kaya nga, ang pamagat ng ating pinag-uusapan ngayon, tinatalakay ko ngayon, ang buhay ay pagtatanim. At dahil ang buhay ay pagtatanim, huwag na tayong magsayang pa ng panahon. Magtanim na tayo. Ano ang itatanim? Mabuting gawa. Ano ang ating itatanim? Mga bagay na mabuti, na balang araw, tayo rin ang makikinabang. Mga bagay na pag-iimpok. Related pang pagtatanim sa pag-iimpok.
Sapagkat kung anong itinanim mo, kung anong tinipon mo, kung anong inipon mo, ikaw rin ang makikinabang. Kaya nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo ay nagpaalala sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 6, Talatang 20, nagsasabi, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Wala pong pinagkaiba sa pagtatanim. Kasi kung ano ang itinatanim mo, iyon ang iniipon mo. At kung ano ang iniipon mo, balang araw, tayo rin ang makikinabang nito. O kaya nga, mahalaga na ito ay maipaalala sa atin na tayo po sa kaiksian ng ating buhay, wala namang makapagsasabi. Masasabi ba natin kung ilan ang edad natin pag tayo ay mamatay? Wala naman baga. O, kaya nga, dahil hindi natin hawak ang ating buhay, magsimula ka ng magtanim ngayon. Ano ang itatanim? Mabubuting gawa, mabubuting bagay, mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na dapat nating gagawin habang tayo ay nabubuhay pa. O, kaya kung nagtanim ka na, ipagpatuloy mo lang, huwag kang magsawa. Sabi nga po sa Galatia, Kabanatang 6, Talatang 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat kapag hindi tayo nagsawa, tayo sa takdang panahon ay mag-aani. Mga kaibigan, mga kapatid, paalala ito sa ating lahat na ang buhay ay pagtatanim. Huwag tayong aasa ng anumang reward, ng anumang gantimpala balang araw kung wala ka namang itinanim, kung wala naman tayong itinanim sa buhay. At dahil ang buhay ay pagtatanim, ibig sabihin nito, kailangan natin mag-ingat. Sapagkat pwede ka makapagtanim ng mabuti, pwede ka ring makapagtanim ng masama. Pwede ka makapagtanim ng di maganda, pwede ka ring makapagtanim ng maganda. So, ibig sabihin ang pagtatanim ay nasa pagpili natin kung ano ang ating itatanim. Spiritually speaking, mga minamahal kong mga tagapakinig, total, may pagpipilian naman pala ang tao kung anong itatanim niya, mabuti ba o masama, doon na tayo sa mabuti. Ulitin ko, doon na tayo sa mabuti. Hindi man madali ang magtanim ng mabuti, at least, mabuti ang tinanim mo. Sapagkat, balang araw, aanihin mo ito, aanihin natin ito. O di doon na tayo sa piliin na natin ang magtanim ng mabuti. Kasi kung anong itinanim natin, may tinatawag na harvest time. May oras ng pag-ani. O kung itinanim ng tao masama, aanihin niya ito balang araw. Pag tinanim naman ng tao mabuti, aanihin niya rin ito. O kaya itong buhay natin ngayon ay isang pagpili kung ano ang ating itatanim habang may oras pa. Magandang umaga po kay Sir Luis Arsano si Junior. O kaya ang buhay ay pagtatanim, at dahil ang buhay ay pagtatanim, pag-ingatan natin kung ano ang ating itinatanim. Sapagkat kung ano ang ating itinanim, yun ang tutubo. Okay? Yun ang ating aanihin. Sabi ko nga po sa inyo kanina sa aking bungad, nagkaroon ako ng realization sa buhay. Ang tao pala pa nagkakaedad na. Pero dapat lahat ng nagkakaedad ganito ang mentalidad. Pagka tayo nagkakaedad na, dapat lalo tayong nagkakaroon ng dunong sa mga aral ng Panginoon, dunong sa buhay, upang yung dunong na yan, magagamit natin kung paano dapat gamitin ng tama ang buhay. Ang tanong, bakit napakahalaga ang magtanim ng mabuti? May Biblia po kayo, ang katabi, basahin nyo. Ganito ang nasusulat dyan sa Roma, Kabanatang 2, Talatang 6. Anong nasusulat dyan? Ang Diyos ang nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sabi dyan sa English translation, the Lord will render to all people according to their works. Ibig sabihin, ang Panginoon pala ang naggaganti. Siya ang nagbabayad, siya ang nagsusukli. Pero, depende sa kung ano ang ating itinanim. Katunayan, kung may Biblia kayo, basahin nyo ngayon.
Pahayag, Kabanatang 22, talatang 12. Ganito ang nasusulat diyan. Sabi ng Panginoon Kristo, tandaan ninyo, darating na ako at daladala ko ang gantimpala na ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. O, tingnan nyo, sa pagbabalik pala ng ating Panginoon Kristo, sa second coming of Jesus Christ, dala niya ang mga reward. Kanino ibibigay yung reward? Doon sa mga may ginawa. Pero anong klaseng gawa? Yung gawa na pinagagawa ng Panginoon. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, ang buhay ay isang pagtatanim. Kaya nga lang, dalawang uri ng pagtatanim ang itinatanim ng tao. Is either mabuti o masama. Magandang umaga po kay Ma'am Raquel Uranga. Okay. So, dahil ang buhay ay pagtatanim, piliin na natin ang magtanim ng mabuti. Total, sa mga binanggit kong talata, sa banal na kasulatan, hindi naman pala masasayang. Kaya, dahil ang buhay ay pagtatanim, mag-ingat tayo kung ano ang itinatanim mo sa kasalukuyan. Hindi na mahalaga yung nakaraan na yun eh. Halimbawang, nagamit natin ng mali ang ating buhay sa nakaraan dahil sa mga hindi maipaliwanag o hindi maiiwasang mga tagpo ng buhay, kaya tayo nasadlak sa ganoong kalagayan. Pero ang mahalaga yung kasalukuyan. Naalala po ba ninyo yung ibinahagi ko minsan dito, matagal ng panahon? Ang pamagat ko noon ay gamitin ng tama ang kasalukuyan. Pero ngayon ang tinatalakay ko sa inyo, ang buhay ay pagtatanim. At dahil ang buhay ay pagtatanim, magtanim tayo ng mabuti. Sapagkat pag mabuting itinanim, mabuti rin ang magiging tubo at mabuti rin ang igagantimpala. Pag masama naman, vice versa, yun din ang mangyayari. Scientifically speaking, ang tawag dyan ay cause and effect. Kung ano talagang tinanim ng tao, yun ang aanihin niya. Biblically speaking, ang Biblia mismo niyan ang nagtuturo sa atin. Kaya mag-isip-isip tayo ngayon sa mga oras na ito. Ano na ba ang mga itinanim natin? Kung may itinanim tayo. At kung sa palagay mo mas marami ang naitanim mong mali, hindi pa siguro huli ang lahat na magtanim ka na ngayon ng mabuti bago maging huli ang lahat sa buhay natin. Sapagkat pagsisisihan natin balang araw mga kaibigan, mga kapatid, ang bagay na ito. Kung bakit ko ito i-sinishare sa inyo ngayong umaga, bukod sa personal kong karanasan, ito'y aral ng Panginoon. Huwag na tayong magsayang ng panahon. Bakit natin kailangan pag-ingatan ang buhay natin? Sapagkat ang buhay natin ay pagtatanim. Sabi po rito kung may Biblia kayo, sa Hebreo, Kabanatang 4, talatang 13, ganito po ang nasusulat. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Imagine, lahat pala ng ating gagawin sa buhay, mismo ang buhay natin hubad sa harap ng Panginoon. Lahat ng ating pinagagawa, lahat ng ating itinanim, lahat yun alam ng Panginoong Diyos. At siya ang magsusulit. We are accountable kung ano ang ating mga itinanim. Kahit nga po ang isang napakatalinong lalaki na nagngangalang Haring Solomon, nag-observe siya sa buhay at sa katapusan ng kanyang sulat sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 12, talatang 14, ganito ang kanyang conclusion. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ating ipagsusulit sa Diyos. Obserbasyon yun ni Haring Solomon, napakatalinong lalaki. Kaya sa buhay natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, mag-isip-isip po tayo ngayon. Baka marami na tayong naitanim na di maganda, di mabuti. Simulan mo na ngayon para hindi na masayang at wag na tayong magsayang ng oras. Sapagkat anumang sandali, pwede tayong tawagan o tawagin
ng pagtatapos ng ating buhay. Ano po, ang nakaraan, nakaraan na. Ang kasalukuyan, ang pagtuunan natin ng pansin. Magtanim tayo ng mabuti, magtanim tayo ng pagpapatawad, magtanim tayo ng pagmamahal, magtanim tayo ng pag-aaruga sa mga tao, mga mahal natin sa buhay na dati ay hindi natin inaaruga. Kaya nga, kung mabuti, kung i-relate natin ito sa bawat relasyon na mayroon tayo, lahat ng gagawin natin ay pagtatanim. Isa kang ama, magtanim ka ng mabuti sa asawa mo at sa mga anak mo bilang tatay. Isa kang ina, magtanim ka ng mabuti sa asawa mo at sa iyong mga anak. Anak ka ba? Magtanim ka ng mabuti, ng mabuting gawa, paglilingkod sa magulang. Magkakapatid ba kayo? Magtanim kayo ng magandang relasyon sa isa't isa. Magkaibigan ba kayo? Magtanim kayo ng magandang pagkakaibigan. Magkakasama ba kayo sa simbahan? O magtanim kayo ng magandang relasyon bilang magkakapatid sa Panginoong Hesukristo? Nasa trabaho ka ba? Magtanim ka ng magandang pagtatrabaho. Dahil naniniwala po tayo na ang promotion comes from the Lord. And besides, hindi naman promotion ang ating habol. Basta magtanim ka lang ng maganda. Total, ang promotion naman talaga galing kay Lord. At balang araw, siya talaga ang magbibigay ng gantimpala, subalit ayon sa ating mga ginawa. Kaya dahil pala ang gagantimpalaan ay mabuting gawa, edi yung mabuting gawa ang ating gawin. Kasi yun pala ang gagantimpalaan. At ang kasalanan, ang masamang gawa, ang masamang itinanim, parurusahan. Parehas may bayad di ba? May parehas may balik. Kaya nga, itong paalala sa ating ngayong umaga ay isang pag-isip-isip. Sapagkat nabubuhay tayo ngayon sa isang panahon na ang tao wala na talagang pakialam. Napakaraming tao ngayon wala nang pakialam kung anong uri ang ipinamumuhay nila, na parang ang iba talagang walang alam, ignorante sa banal na kasulatan. Pero ang iba naman alam na, pero may pagbabaliwala, may negligence, may kapabayaan. Sino bang aani niya? Tayo baga. Kaya nga, itong naririnig natin ngayong mga oras na ito ay paalala sa ating lahat upang gamitin natin ng tama ang ating buhay, sapagkat balang araw ay sisingilin tayo ng Panginoon at gagantimpalaan ayon sa ating mga pinaggagawa sa buhay. Okay? Kaya dahil ang buhay ay pagtatanim, pag-ingatan natin ang uri ng ating pamumuhay. Sabi nga po ng Efeso, Kabanatang 5, kung may Biblia kayong katabi, pwede po ninyong basahin. Efeso Kabanatang 5, talatang 15, pag-ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Bakit ikinumpara yun ni Apostol Pablo? Sapagkat kapag naging pabaya sa pamumuhay ang isang tao, pag naging pabaya tayo sa uri ng ating pamumuhay, dalawang uri lang itatanim ng tao. Pag matalino ka, mabuti ang itatanim mo. Pagka ang taong mangmang, masama rin ang itatanim niya. May dalawang uri ng tao kasi sa mundo matalino at mangmang. At yung matalinong tao, ginagamit niya ng tama ang buhay niya. Ang matalinong tao, ipinaglilingkod niya ang buhay niya sa Panginoon dahil naniniwala ang matatalino na ang buhay natin, anumang mga talento at pag-aari natin, galing lahat sa Diyos. At yun namang mangmang, sinasayang ang buhay. Yung mga mangmang, winawasak ang sarili. Mangmang nga kasi. Ganyan talaga ang mangmang. Pero, kaya nga, pinag-iingat tayo sa kung anong uri ng buhay ang ating ipinamumuhay. Magandang umaga po kay Ma'am Claire da Kuya Rica Fort. Kaya mahalaga na ito ay ipaalala sa atin ngayong umaga nang sa ganoon huwag tayong mabuhay na puno ng kamangmangan. Grabing pagsasayang sa buhay na kung sana yung mga sinayang mong pera, itinanim mo baga ng maganda. Halimbawa, mayaman ka. Mas marami kang dahilan para magtanim ng maraming pagtatanim na bubuting bagay. Mayaman ka, napakayaman mo, tumulong ka sa mga mahirap. Mag-donate ka dyan sa mga simbahan, mag-donate ka sa ospital, mag-donate ka dyan sa mga
mga nagkukup-kup sa mga mahihirap, matatanda, for the aged. O, di ba? At least, din nasasayang pera mo. Di ba? Yung mahihirap, sa abot ng kanilang makakaya, at least nagtatanim. O, di lalo ng mayayaman. Kaysa naman sayangin ng pera sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. O, total, pera naman ninyo yan. Pero ang pinag-aaralan kasi natin ngayon, balang araw nga kasi, papagsulitin tayo ng Panginoon. O kaya nga, pag-ingatan kung ano ang itinatanim. Because what we sow, we reap. Kung anong itinanim ng tao, ang siya ning aanihin niya balang araw. Mga minamahal ko mga tagapakinig, hanggang dito na lamang at sana'y nagbigay ito sa atin ng paalaala. Magkaroon tayo ngayon ng pag-isip-isip paano mo ginagamit ang buhay mo sa kasalukuyan. Sapagkat ang ibabalik ng Diyos depende sa itinanim. Ako po, sabi ko nga sa inyo, nagkakaedad na rin ako, nagkaroon ako ng talagang malalim na realization sa buhay na, napag-isip-isip ko. Abang inaaral ko ang aral ng Panginoon, ang buhay pala talaga pagtatanim. Kaya nakakatakot baga. Kasi kung ano nga itatanim mo ngayon, aanihin mo nga. Pero wag naman sanang basta na lang takot ang maramdaman mo kaya ka mag-iingat. Kundi, makakatulong din yon. Pero higit sa lahat, dahil alam talaga natin yun ang tama. Yun talaga ang utos ng Panginoon na magtanim. Kaya baga sa akin pagtatapos ngayon, kaya baga sabi ng Panginoon, nung ako'y magutom, pinakain nyo ako. Nung ako'y mauwa, pinainom nyo ako. Nung wala akong maisuot na damit, dinamtan nyo ako. Nung ako'y magkasakit, inalagaan nyo ako. Nung ako'y mabilanggo, dinalaw nyo ako. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan kayo nagutom na pinakain kayo? Kailan kayo nauwaw, pinainom kayo? Kailan kayo walang maisuot na damit na dinamtan namin kayo? Kailan kayo nagkasakit, inalagaan namin kayo? Kailan kayo nakulong na dinalaw namin kayo? Ano sabi ng Panginoon? Kung anong ginawa nyo sa maliliit na ito, sa kapwa, sa madaling sabi, ginawa nyo sa akin. Imagine, ang lahat pa lang yun ay pagtatanim. Okay? Kaya wag na tayo magsayang ng oras. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa paalaala mo ngayong umaga. Tulungan nga po ninyo kaming magamit namin ng tama ang aming buhay. Makapagtanim kami ng mabubuting bagay na ang tanging pagtutuunan namin ng pansin ay ang mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Purihin ka, pagpalain yung lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa ng magre-replay. Pagpalain niyo pong biyaya sa pag-aaga, maging ang DWLV 91.9 FM at ang buong Villafuerte family. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Muli po, ako ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Nagpapaalam, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.